Okay, so discuss natin itong problem sa strength of materials. So, under deformation pa din. The rigid bar AB attached to aluminum and steel rods is horizontal before the load P is applied. Find the vertical displacement of point C caused by the 50 kN load. Neglect all weights. Okay, so meron tayo ditong 50 kilonewton. No? So, dito, ang first thing, di ba? Okay, vertical displacement sa C. Okay, so ang goal muna natin ay kunin natin yung deformation sa aluminum. Okay, which is equal, di ba, sa P ng aluminum, 'di ba, times length ng aluminum over AE. Okay? Then, yung deformation din ng steel. Okay, which corresponds sa force sa steel, di ba? Force sa steel over length ng steel over AE. Okay, so yan muna yung goal natin. No? Kunin natin yung force sa steel tsaka yung force sa aluminum kasi yung LAE, ito na yun di ba? Already given na siya. Okay, so pag nakuha natin yung force, makukuha natin yung deformation sa steel at aluminum. Okay? So, paano nyo makukuha? Drawing muna natin yung free body diagram. Ayan. Ito yung FAL mo. Nasa point A. Ito yung 50 kN mo. Ito yung sa point C. Ito yung PST. Okay, P na lang yung gamitin natin sa force. Yan. Yung distance niyan ay 3.5 meter. 2.5 meter. No? So, simply summation for this summation moment lang at point A or point B. No? Okay, so pag summation moment at A ka is equal to 0. Okay, we have 3.5. Okay, clockwise is positive, no? Minus 6 PST is equal to 0. Makukuha mo na yung force sa steel. Okay, so ganun lang siya. Input lang yan. And 3.5 times 50 minus 6 T is equal to 0. Yeah, 29.1667. 29.1667 kN. Okay, so now, summation force vertical naman. Okay, makukuha na natin yung force sa aluminum. Force sa aluminum plus 29.1667 minus 50 is equal to 0. Okay? So now, ang force natin sa aluminum, no? Simply, ma-minus lang natin yan sa 50, no? Minus lang natin sa 50. Pero positive yan, syempre, kasi para silang upward, di ba? 20 point, yan, 8333 kN. Okay? Ito na yung ating force. Yan, sa aluminum at steel. So now, makukuha na natin to, no? Okay, deformation sa aluminum at steel. Okay, kunin natin yung sa aluminum muna. Okay, ang force sa AL ay 20.833. 3 times, yung 3 meter gawin natin mm. So, 3,000 over area times 7. Okay, so yan, okay na. Yan kasi, itong GPA naka-kN per mm squared yan. Itong force kasi naka-kN. So, ang matitirang unit dyan ay mm, no? Yan. Sa AL. Sige, mamaya na, para sabay na natin siya i-calculate. Sa steel naman, 29.1667. Yung length ng steel ay 4,000, no? Over 500 times 20. Okay, ito na yung ating ST. Yan. Okay, so now input lang yan. Sa AL muna, 20.833 times 3,000 over 300 times 7. 2.9762. 9762 mm, no? Yan. Okay, no, sa steel naman, okay, so palitan mo lang siya ng 29.1667, then 4,000 over 500 times 20. Ay, 200, sorry. 200. Okay, sa steel, and 200. 1.1667. 1.1667 mm, no? Okay, so yan, nakuha natin yung deformation sa aluminum at steel. Ang tinatanong ay vertical displacement sa point C. Okay, so now madrawing natin yung deformation diagram natin. No?
Yan, deformation diagram. Okay, so now ito yung horizontal ano natin, 'di ba? Bar, tama ba? Yan. So now, sa aluminum, nasaan ba yung aluminum? Nasa left siya, 'di ba? Bababa siya ng mas malaki yung deformation niya compared sa steel. Na 2.9762 mm. Pinpoint A. Steel naman ito. 1.1667 mm. Okay? So, no, connect natin yan. Ay, maka-form tayo ng triangle, no? Ito. Yan. Itong triangle na to. Okay? So, now, anong value na ito? No? Let natin yan as y. Okay? So, meaning, difference yan ng deformation sa aluminum tsaka sa steel. Okay? So, yung y natin ay 2.9762 minus 1.1667 mm. Yan. Which is equal yan sa, okay, minus lang natin. Ito, no? Minus 0.9762. 1.8095. No? 1.8095 mm. Okay? So now, yan, similar triangle na lang yan, di ba? Okay, yung point C natin ay 3.5 meter from A. Okay? Ito yung vertical displacement no ating point C. Okay? 3.5 meter, 2.5 meter. Okay, di ba ito alam naman natin na 1.1667 yan. Ito yung hindi natin alam, no? Sabihin natin Z na lang to. Itong area na yan. Yung nasa baba. Okay, so now similar triangle ka lang para makuha yan. Okay, so we have 1.8095 over 6 is equal to Z over 2.5. Itong right triangle na yan, no? Similar triangle lang. Niratio mo lang siya. Okay, so yung Y natin ay yan. 1.8095 over 6 is equal to and x over 2.5. Solve natin. And 0.040. 0.75 40 mm. Okay? Therefore, ang ating YC, okay, yung vertical displacement sa C, i-add lang natin siya dun sa 1.1667 plus 0.7540 mm. Ito na yung ating sagot na. Okay? Then ito plus 1.1667. 1.9207. Yan yung ating answer. 1.9207 mm. Okay. Ayan. So, ganoon lang siya, no? Pagkuha ng, okay, vertical displacement sa sino, ginamitan lang natin ng geometry after makuha yung deformation sa aluminum at sa steel. Okay, yan. Similar triangle lang naman siya. Okay, so yun lang, no, for this video. So, thank you for listening. Tuloy pa natin sa susunod, ibang example naman.